Ayun. Hello guys, what's up? Good evening sa inyo lahat. This is Coach Carl and nandito na naman tayo sa panibagong episode ng ating market overview. And let's see ano nangyari for the previous walk ng ating mga minor and major players for the past few days, no? So i-review natin yung mga run na yon at ano nangyari. So it's been a while, no? For this ata akong di nakapag-live and I'm so sorry para dun sa mga nag-aantay and medyo na busy lamang ako. At ngayon, I'm back. At para makapag-share na naman sa inyo ng panibagong insight at ano yung mga upcoming possible event in the market na pwede nating masabayan as an opportunity and maiwasan natin yung mga risk na pwedeng um, mag-run sa market tapos mag-against dun sa favor natin, no? So, yun yung pinaka-importante dito sa ginagawa natin ay we're doing the market overview and reviews para ma-identify natin ano yung opportunity and then the risk, no? So, we also do the proper research para at least kahit papaano hindi tayo mapag-iwanan at the same time hindi tayo maipit, no? Yun yung pinaka sobrang importante sa lahat. So by the way, sa mga hindi pa po nakakilala sa akin, I am Carl Fajardo. I've been doing this webinar or market overview daily, no? So 9 p.m. Dun po sa group natin sa CFX community, and if hindi pa po kayo part ng aming community, you can just search the group or isisend ko po dito sa ating comment section. Nag-try ako mag-live dito sa aking Facebook page because simple lang naman, hindi ko ma-connect aking yung aking group dun sa aking uh, tools na ginagamit dito sa webinar. So that's why nag-try ako dito sa page. Then naging happy naman ako because naging connected siya. So ayun. So what I'm trying to share now is at least knowledge or opportunity as well para dun sa mga aspiring traders natin dyan na matagal lang sa trading or bago pa lang sa trading and naghahanap ng way or system on how they can navigate the market with a high probability and confidence na mataas na level. So I hope mag-enjoy kayo dito sa webinar na to at meron po kayong matutunan. Okay, and kung meron kayong mga katanungan, don't forget to share your thoughts or your question dito sa ating comment section. Okay, may nag-comment na si Ma'am Lorraine. So, si Ma'am Lorraine, good evening sa iyo, Ma'am Lorraine. Lorraine ba? Tama ba? So, isa siya sa part ng ating program. So, nag-aaral siya. So, sa mga hindi pa po parte ng ating community, so, nandito po sa comment section yung ating link. Join lamang po kayo dyan para maging updated po kayo sa mga upcoming live sessions natin. So, tinry ko lang ngayon na mag-live using this page. So, hindi talaga ako dito nag-live dun sa group, no? Dun sa community natin. Okay? Alright. So, hindi ako nakapag live for the past ilang days din. Yung last live ko ata is 13 ba yun? So, anong araw ngayon? 14. 17, 4 days din. Okay, let's see, no? Okay. So, dilitan ko lang yung aking sarili. Wait lang. Ayan, para makita nyo yung aking screen. Yan, dito na ako sa side na to. Ayan, nakita nyo ba yung aking screen, guys? So, alright. Okay, let's proceed. So, handa na ba kayo for our market review for today's series, no? So, this is a series of live sessions where kung ano yung mga previous trades or previous analysis natin for the past, ay binabalikan natin at tinitignan natin which are good or bad trades na nagawa natin. And hindi natin masasabi that we made 100% perfect na lahat is successful trades natin because hindi naman natin masasabi talaga ano yung run ng market eh. So,
we're just doing the proper risk management dun sa account natin para at least we are protected, no? And then once na nakita tayo ng opportunity in the market, ay magagrab natin siya and we can hold it for several weeks, days, months, or mas matagal, mas maganda, no? So, we consider kasi trading as an investment platform where pwede tayo makapaglagay ng mga money natin and then makapag-diversify ng portfolio. Okay, I guess ready na ang lahat, no? Alright. Ready na ba kayo? Pwede ba kayo mag-type sa comment section if naririnig nyo ako? Clear ba ako? Hindi ko marinig. Hindi ko ma-check dito sa ano eh. Sa aking site or sa aking tools or platform kung clear or naririnig nyo ba ako. Pwede ba kayo mag-comment dyan sa comment section kung naririnig nyo po ako? Or clear ba sa inyo yung ating live? Para at least, para hindi naman masayang yung aking mga sasabihin at malaman ko na naririnig ninyo ako. Pwede ba kayo magsabi ng clear kung okay po sa inyo? Okay, clear naman daw. Ayan, so let's proceed, no? So actually we have here the CFX 4 Pillars Journal. So ito yung ginagamit natin sa tools para at least ma-record natin and then matrack natin yung mga trades natin in the previous trade as well. So this is just parang beginning na to ng bagong series natin, no? Because last time, we focus on the bullish run ng AUD JPY, AUD CHF, NCD CHF, and other currency pairs na tinitrade natin. Pero biglang nagkaroon ng reversal si market, no? Sa JPY, bigla siya naging strong. It's simply because of the reaction or yung intervention nila with their currency, kung ano na yung ginawa nila because sobrang down na talaga yung JPY for the past few weeks na, ay months na pala, sorry. So tingnan natin, no, 4 pillars. So currently ito yung mga records ko. So last record ko was July 11 pa, pero meron ako dito mga update na pinaka last update ko dito is July 13, no, ito yan. So this pair is NCDJPY. So tingnan natin, no. So ito na yung ating possible entries. Then tignan natin to. Ano ba nangyari dito? So 11 to. Then na-update ko siya ng 13. So Saturday ata ito, kung di ako nagkakamali. Then tignan natin yung NCDJPY. Ano na nangyari? Okay. Oh, boom. Sarap na, no? So, ito yung pinaka ano natin. So, meron tayo ditong GP1. Then, currently, kung naka-entry tayo doon, meron na tayong running entry na 172 pips, no? So, goods na yun, no? So, ito yon. Pero, because of other things na meron akong ginawa for the past few days, ay hindi na natin to naasikaso. So, that is okay. Okay lang yan. At least na nakita natin yung opportunity, no? Then, if we will check here, titignan natin yung current market scoring. Kung magiging favorable pa ba ito sa atin. So, we have GP1 here, no? So, kung nakapasok tayo dito sa entry na level na to, 1 and 2. So, we're holding position na and we have available opportunity. Meron na naman ako nakita dito na good for GP5, no? So, okay. So, pero hindi tayo pwedeng basta lang pumasok dito without any gathering the data if favorable or kaya pa bang i-sustain ito ng put or strength ng JPY, no? Okay. Mabilis lang naman yung ma-identify if NCD and JPY is bearish. Pinakamadaling pag-unawa dyan ay strong ang JPY at weak ang NCD. So, ganun lang yun. So, tingnan pa natin yung ibang entries natin. So, yung mga ibang entries natin dito sa account na to is tawag nito is na-TP na din natin to. Tingnan natin. Okay, so auto range.
So, ba't nangyari ganito? Nawala. Ayun. All history. So, ito yung trades natin dito. So, okay. So, yung mga trades natin dito, ito. So, naniniwala tayo for the past weeks ay na magsusustain niya pa yung bullishness ng AUD-JPY. But all of a sudden, bigla siyang bumaliktad. Pero, pinakamahalaga naman doon ay hindi tayo nag-loss doon, no? Win pa rin yung positions natin. Although, malaki na sana yung hinuhold natin na position doon. Pero, ayun nga, meron mga changes sa market na hindi naman natin inaasahan. Hindi natin alam yun, no? Hindi natin basta ma-access yung mga ganong information unless meron tayong way, no? Makikita natin yung mga leak na mga news, no, sa market. Pero ngayon, ang pinaka-importante o tinuturo ko sa inyo is pag-gather ng data. Yun kasi yung pinaka-importante doon na masusustain natin yung sarili natin sa market na may confidence at mataas yung probability natin in terms of identification ng position. So, dito, nakakita na tayo. So, tingnan natin, no? So, sa market current scoring natin, tingnan natin. Okay, so, ngayon, no, bumaliktad na nga. Si CHF and JPY is nasa risk off na sila, no? Pag ganito yung area ng market or ganito yung positioning ng market, automatically risk off yan. So, pag sinabi kasi nating risk off or risk on, madali lang naman yung intindihin. Basta pag sinabi nating risk on, ayan, meron ako ditong discovering pen eh. Kaya lang, di ko pa alam gamitin. Okay, pag sinabi kasi nating risk on, automatically, we're buying commodity asset like AUD, but below. Okay, like AUD and CAD, tapos NCD. Then, we're selling the JPY or CHF, no? So, ito, wag nyo na muna itong intindihin, especially dun sa mga part ng program, itong mga to, hayaan nyo lang muna yan. Ayan. Erase nyo na muna yan. Kasi mahirap yan, no? Mahirap na halu-haluin nyo lahat, i-trade ninyo. Tapos, pag-gather pa lang ng data, sobrang pagod yan. So, focus nyo lang to. CHF, JPY, and CDAUD and CAD. So, pag sinabi natin risk off, automatically, we're buying CHF and JPY and we're selling NCD, AUD, and CAD, no? So, pag scoring naman, sobrang sulit yan, no? Ganda ng scoring ngayon. Paano ba to i-clear? Clear. Ayun, ayun palang ganun. Okay, so dito sa part na to, ang i-check natin ay mas maganda yung CHF ngayon, no? CHF and CAD. So, tingnan natin. CAD tayo. CAD CHF tayo, mga pre. CAD CHF. So, ang daming opportunity sa market ngayon, no? Sobrang sulit na sulit to, no? Pwede nyo trade lahat ng dami nito. Baka hindi nyo nga to kung naghahanap sasabihin natin na hindi kayo makahanap ng opportunity, ewan ko na lang. Daming opportunity ngayon and ito yung ano din, no? Ito yung times na sobrang napakahalaga na maunawaan at maintindihan natin ano yung hinahanap natin in the market. So, let's see. Let's post it in our trading journal. So, CFX4 pillars is using this tools para makapag-gather ng data. So, CAD CHF tayo. So, kumbaga yung mga previous trades ko simula pa nung na-develop ko to, na-record ko siya. Nandito siya since June 24, 26. So, na-hold natin tong entry na to ng June 26 since ayan. Na-hold natin siya ng anong petsa to? July 10, no? Hanggang July 10. Then, after news, event, bigla na lang bumaliktad si JPY. No? So, yun yung pinakakailangan nating aralin. So, although
may ano pa tayo dyan, no? Meron tayong code na panlaban, kumbaga hindi panlaban, pambala sa mga ganong move sa market. Pero ngayon, hindi ko pa natatakel, no? Sa mga sa batch 3 and batch 2. Ay, sa batch 2, natakel ko na siya, saka sa batch 1, no? Sa batch 3, hindi pa. So, okay. So, current date ngayon is July. July 17, 2024, and then 9:13 p.m. So, current scoring natin ay nakafocus tayo sa average. So, average, no? Ganda ng average natin. So, sa CAD natin ay negative 8.3. And then sa CHF ay positive 8.1. So, this is a bearish, no? So, baliktad yung ano natin, bearish na siya. Then, kung titignan natin yung heat map or sentiment, sorry, sentiment pala. CAD CHF is currently meron siyang 80%, 85%, 85, 85% ay buyers and 15% are, tama ba? Sellers. So, ang pinakaano ko dito is potentially may pullback na siya. May pullback na siyang pinapakita based dito sa sentiment. So, sa heat map naman, okay, ang heat map natin ay CAD CHF. 1.8. So, negative 1.8%. 1.08, sorry. Negative 1. Oops. Negative. Ano yun? Layo na. Negative 1.08%. Okay. Alright. Ito palang correlation, no? So, ito talaga is meron to dito. Kaya lang hindi ko pa muna pinakita dun sa mga nasa batch 3 natin kasi hindi ko pa naman to tinuturo. Pero soon, ituturo ko din yan sa inyo. So, paano natin maduduplicate yung mga entries natin? Even kahit isa lang yung basahin natin na chart. So, kaya natin gawin yun. So, currently, automatically, identified na natin to that this is a raise off na to. So, why important yung in-identify natin yung in terms of sentiment, no? Sa RORO. Sentiment pa rin to, pasok pa rin to sa sentiment. Because, since we're following the trend, inaalam natin where yung positioning ng mga traders, no? So, once na-identify na natin kung nasan sila, so, wag mo nang kontrahin, alam mo nang nandun sila eh. So, automatically risk off tayo. So, ibig sabihin, we're on selling tayo rito. So, sa fundamentals nito, tingnan natin, no, kung ano pa yung makaka-support dito sa move na to. If continuous ba siyang down or meron bang potential na mag-reverse siya. So, tingnan natin sa Forex Factory or sa ating IFX book, no. Okay, no. So, tingnan muna natin sa CAD. So, pinapakita ko to sa inyo because importante na maintindihan natin, no, kung ano ba talaga yung hinahanap natin sa market. So, paulit-ulit mo lang naman tong gagawin. Wala naman diyang naiiba. Pag gather lang data, mas okay nang dun ka matagalan. So, matagalan ka sa paghihintay ng floating mo. Diba? Mas okay na yun, no? Alright. Then, let's see, no? So, ngayon, meron kanina, which is yung foreign security purchase nila, no? So, bumaba, tumaas siya. Sobrang laki ng tinaas nila. So, ibig sabihin kasi nito, bumili sila ng other asset, no, from other country. So, instead of yung target nila dapat 16 lang, pinababa nila. Nangyari ay tumaas, no?
from 16 billion Canadian dollar to 41 billion Canadian dollar. So, isa ito siguro sa nakapagpababa dun sa or nakapagpawik sa current market situation ng Canada. Canada. So, the next is meron tayong so ito yung high impact news. So, pinakamahalaga dito sa ngayon na nakikita ko ay monetary policy report. Tapos itong conference. So, meron silang interest rate release next July 24, no? So, I think last time nagkaroon na silang rate cuts eh. Tama ba ako? Tingnan natin dun sa previous data natin ng Canada. So, dito, rate cuts sila. Okay, nag-cut nga sila ng rates dito. Okay. Last June 5, no, nag-cut sila. Ibig sabihin, expectation natin dito, magme-maintain lang sila, no? So, etong mga to, high impact news, yes, pwede itong depende to kasi sa quantity ng, I mean, quality ng news na lalabas in the future, no? If itong mga to, news na to ay magkaroon ng hindi magandang result pa against with the Canada, malaki yung tendency na yung scoring natin and yung flow ng market ng Canada ay tuluyang babagsak. Yun yung natin. So, itong mga to, yung nagsisignify lang to na kaya natin tinitignan from time to time yung mga catalyst is because gusto nating maging updated dun sa current market situation, no? Hindi natin titignan lang na numbers are pula or green or whatsoever. So, titignan natin siya as ano yung pinaka-deep, kung ano yung pinaka-mas malalim na explanation or result ng news na yun. Then, ipipick nyo lang, hindi lahat naman, no, kailangan yung i-pick or tignan or i-focus talaga. Kailangan nyo lang i-select yung pinaka the most important thing na magmamatter dun sa pwedeng maging galaw ng isang economy sa susunod na mga buwan, no. Ito, tinitingnan ko dito is ito. Ito yung pinaka magmamatter sa lahat. Itong interest rate nila. Then, susunod na dyan, CPI, GDP, tapos unemployment. Yun yung pinaka mahalaga sa lahat yan. So, maybe ito, pinaka i-identify ko dito in some point ay, I guess ito. I-focus ko tong interest rate nila. Okay, BOS interest rate sa July 24. Pero ito, ikakopy ko pa rin naman tong mga to as my data para at least meron akong reference. Lalagay ko pa rin siya dito. So, Canada. So, Canada interest rate. So, yung forecast nila ay 4.75%. Ay previous, tapos yung forecast nila ay 4.75%. Ibig sabihin, walang nagbago. So, dito, insert ko lang yung aking kinopya dito sa part na to para mas maganda dito mag-ano. Ayan. Tapos ito, screenshot ko na lang din para mas mabilis ko siyang makita. So, ginagather ko tong mga data na to para sa sarili ko, no? Para at least mabilis kong ma-identify ano yung mga babalikan ko at ano yung mga kailangan kong mas maintindihan. If either mag-continuous ako or change na. So, kung nakita nyo, napansin nyo yung previous data ko ng AUD, continuous lang ako nag-hold. Pero pagdating nung time na meron ng kakaibang nangyari, then decided to cut and then reset na tayo. Panibago na namang reading. Okay, so yung interest rate pa rin yung aking abangan dyan. So that is July 24, 2024. And then, anong oras nga pala yun? Oras siya ng okay, 9. Tama ba? 9.
5:45 p.m. Wala, ba't ganun? Hmm? Wala, ba't ayaw? Hmm? Ba't nagkakaganon yung akin? Hmm? Sa setting siguro yan. Oops. So, okay. So, hintayin lang natin to. So, fundamental bias ko dito. So, pag ganito yung ano nila, and then, titingnan natin ano yung magiging result or impact. So, next natin i-check is si CHF naman. Switzerland. Tingnan natin. Okay. May trade of balance sila. Ito July 18. Tapos meron silang USD CHF sentiment. Okay. Yung mga previous natin. Tingnan nga natin yung previous. Paano natin malalaman yung previous nito? Yesterday. Last week. Ayan. So, tingnan natin. Hindi ako naging updated. Last time. So, okay. Alright. Ang katapusan. Tignan natin. Alright. Ayan. Okay. In terms of producer important prices, is maganda yung result. Okay. Ganda nito. Ganda yung impact niya. Then, yung titignan natin dito is itong okay. Retail sales, ma'am, no? So, ito yung pinaka titignan natin. Pero, meron pa dito. Trade balance. Ito yung pinaka mas maaga. Bukas. So, ito yung iti-check ko. So, trade balance magmamatter din to. Okay. Trade of balance, June. Ito na pala. July 18, 2024. Tapos 7:50 a.m. Iba. Iba pala yun. JPY pala to. Ito, 2 p.m. Nagkopya na lang eh. Balance of trade of June. No? So, yung balance of trade data nila is okay, 4.1. So, parehas na yun yung nasa taas. Ito. 4.1 billion tapos 2.5 billion. Tapos ito, ikopya ko na lang din to. Then, save ko to. So, dito na ako mag-check from time to time, no? So, meron na akong data for this. At alam ko na kung saan ako patungo. Okay. Ito kasi yung ano sobrang halaga dito na ginagawa natin or pinapractice natin. Pinapractice natin siya para mas tumatak, no? O magmarka dun sa isip natin kung ano yung mga data na. Pag nakita kasi, nasilip lang natin yan. Okay, yun na yun. Tapos, hindi naman natin maintindihan or mababalikan. Ayaw mo, pre. So, yan yung lahat ng data natin. Gaya ko na lang siya dito. Okay. Then, punta tayo sa fundamental bias natin. And then, intermarket. So, tingnan natin, no? So, nag-cut sila ng rate automatically. Adobe sila. So, tingnan natin yung GDP nila. Okay. Canada. Tingnan natin. Canada. Alright. Interest rate. So, tingnan natin. So, ito yung data nila. Then, yung pinaka-stock. Okay. So,
So, pwede nyo itong laruin itong ito, pinaka-summary, and ano pa yung pinaka-importance nito. So, hindi ko na ito babasahin lahat kasi makikita ko na siya every time, and then so, pinapakita lang dito if ano yung magiging future decision making ng central banks ng Canada in the future, no? So, dito kasi nagkakaroon ng isa in terms of the governors and the central bank office executives, ano yung magiging decision nila. So, pag ito, simple numbers lang to, 3 digit, pero it will impact $1 trillion. Ayan, no? 3 digit lang yan, no? 4.75. Pero pag yan gumalaw, ang impact niya na ay $1 trillion. So, dito sa part na to, ang forecast nila, okay, ang makita dito is yung CPI kasi nila ay sobra na bumababa. No? So, target nila ng CPI is 3%, below 3%. Then, kailangan na nilang makapag-stimulate ng growth. So, ito, kukopiahin ko lang to. Lalagay ko siya dito na interest rate nila. So, para meron lang akong record nung during that time, no? Alam ko kung ano, at mabilis ko na rin siyang babalik. Ito kasi nagbabago-bago to from time to time. No? So, iba-iba lang yung schedule nila kung meron mga changes. So, depende pa rin. Pero ang forecast natin dito, Canada will be magiging mas weaker siya in the upcoming months. So, until 2025, yung forecast nila ay magbaba ng interest rate, no? Up, down to 3%. So, grabe yan, no? So, ngayon, ramdam mo na agad yung, ano nila, ay nagbaba sila ng rate. So, that is another opportunity for us to trade, no? So, since alam natin na pababa ng interest rate si Canada, magiging weaker siya. So, ang gagawin natin, i-sell natin yung Canada. Diba? Ano lang kasimple. Kaya alam mo na pa, weak yung Canada, okay, buy ka pa rin ng buy. O, di paano ka ipit ka ngayon? Diba? Ganun lang po siya, guys. No? Huwag kayong malilito. Okay. In terms of GDP growth naman, tingnan natin. So, last June, no? Last June is, nag-cut sila ng rate, no? Expecting for the next quarter, mas tataas pa to. So, nagkaroon sila dito ng contraction, then nag-recess. Karoon siya ng recession last third quarter ng 2023, then nag-recover siya ng fourth quarter ng 2023. Then, currently, nag-expand siya. So, expectation natin, since nagbaba sila ng interest rate, magtataas yung growth nila. Okay? So, yun yung kagandahan pag nagbaba sila ng interest rate, no? They are looking for expansion. So, ibig sabihin kasi pag nagbaba sila ng interest rate, pababa yung mga bayarin yung mga mangungutang, uutang yung mga businesses, willing sila mag-expand because mababa nga yung interest rate. Then, it will stimulate growth sa economy nila. So, tingnan natin yung forecast. So, yung forecast nila for the next quarter is yan. So, yan yung pinaka target nila. Kumbaga, ito na yung forecast, consensus na yan. So, pag hindi yan na-reach, so, magkakaroon na naman yan ng other. So, ibig sabihin ng forecast is not necessary mean, yun na yun, no? Forecast, ibig sabihin lang yan, yan yung nilulook forward nila na mangyari in the future. So, gagawin nila yon yung present ngayon, gagawa sila ng paraan para ma-meet nila yung expectation nila na 6.6% growth in the next quarter. So, pag hindi nila yun na-meet, then, yun, magkakaroon pa yun ng epekto dun sa economy nila. So, expectation ng mga investor nila after nila magkaroon ng rate cuts is mag-i-expand na yung kanilang GDP. Pero pag hindi nangyari yon, pwede siya magkaroon ng depression. Or, ano siya, window na siya for recession to depression. So, ikakopy ko lang to. So, itong mga site na to guys is just a free. So, meron nitong mga paid. So, mas magaganda yung mga paid na, mas advanced. Pero ito, since we're just doing it for practice purposes only, so I'm sharing this to you. At least meron kayong reference na pwedeng pagbatayan. Then, tingnan natin yung inflation nila. So, this is the reason why nagkaroon sila ng rate cuts na. So, ang goal nila is mapababa yung inflation rate nila below 3%. So, na-reach na nila yung 2.7.
ng June, then May is na-reach na din nila ng 2.9, then they decided to rate it at rates, no? So, copy lang natin to. So, ibig sabihin nito, nasa contraction period yung kanyang inflation, which is good, no? Good siya in terms of GDP growth, no? Pero bad naman siya in terms of the currency strength. So, okay, employment. So, apat pa lang itong nilagay kong indicators dito for us to identify. Pero napaka-helpful na nito, no? Para matulungan tayo to decide on our trades na in the market. Okay, so unemployment. So, tumataas pa rin yung unemployment nila. So, ito yung isang reason din or nagiging impact pag mababa yung GDP growth, no? Ang apektado dyan ay yung mga tao. Ibig sabihin lang naman yan ay contraction pa rin, no? Nagko-contract yung kanilang. So, tayo mismo ng mga tao is pag walang trabaho. So, ito is more on bearish side talaga siya. So, interest rate. Then, yan. Growth. Canada. Okay. Inflation. Then, Canada. Unemployment. So, itong mga data na to is para sa akin importante siya, no? At matutulungan tayo nito na balikan. Pag meron tayong data, pwede nating balikan yung mga area kung saan tayo nag-trade and ano yung mga upcomings. Sinasave ko lang to from time to time. So, pinapakita ko lang ito sa inyo para at least ma-practice kayo, no? Na mag-gather kayo ng data from time to time and over time. Not lang talaga from time to time, every time pala. Dapat every time. Kasi pag yan, hindi naman natin yan masasaulo lahat eh. Hindi natin yan at least ngayon ito, meron akong record nito. Pwede meron yung mga changes. Somehow, meron akong pwedeng balikan. Ano yung current market situation? Ano yung nangyari during this period of time, no? So, tingnan natin yung CHF. So, CHF, nag-cut ito, I guess, hindi ako nagkakamali, nag-cut ito ng interest rate ng March. Punta tayo ng Switzerland. Saan nga ang Switzerland? Europe ba yun? Europe. Switch. Ayan. Okay, interest rate. Tingnan natin. So, nag-cut sila last March nga. Nag-cut sila ng March. Then, nag-cut ulit sila ng June, no? Pero kung titignan natin, naging strong na siya. Because, yung impact nito, yung cut rate nila is nag-stimulate na sila ng growth, no? Tingnan natin yung report nila ng previous quarter kung gumanda na ba talaga yung kanilang economy. So, tingnan natin kung ano yung pinaka-forecast po nila in the future. So, ang reach nila, ang target nila to 1% hanggang 2025 ng June. So, ibig sabihin, nakakakita pa tayo ng potential rate cuts sa September. So, tendency, pwede tayo mag-hold ng position up to July, August. At until September. Kasi pwedeng mag-weak na naman ito si CHF. Pwede magkaroon siya ng reversal. So, itong mga to, yung strength ng current market situation ng CHF is maglalas naman siya up until kung kailan ulit magkaroon ng panibagong bagong ano. So, currently nasa dovish pa rin ito, no? Kasi nakikita ko na magkakaroon pa sila ng cut rates. Pero meron silang strength, no? May strength sila. Pag may mga ganitong portion sa market, ibig sabihin yan, good for short term lang ito. Para sila dovish, no? Pero pag yung nakita mo, yung isa is pares hawkish naman, short term pa na. Pero yung isa dovish, isa yung hawkish, that is good for a long term prepositioning ng nating mga setup. Alright, so dito sa part na to, okay, tingnan natin is yung GDP nila. Kung nag-grow nga ba talaga? Let's see. Tan-da-da-dan! Ayun. Nag-grow nga, no? So, nagkaroon sila ng okay. Malakas sila ng last 2021 up until bumaba sila, no? So, ito yung COVID time. Then, ito na yung nangyari.
ito yung impact pa ng COVID, no? Sa recovery pa nito. Then, bigla silang nagkaroon ng dip. Tumaas siguro to yung inflation nila. Then, nag-dip siya, ay nag-depression, ay nag-recession, nag-recover last third quarter ng 2023, fourth quarter recovery na, and then, okay, nasa expansion sila ngayon. So, this is a good, no? So, kung titignan natin, magkakatalo yan dito sa part na to. Ayan, expansion siya. Nag-expand na ngayon, ating okay. Then, tayo sa inflation, no? Inflation, right after magkaroon ng GDP, ang tendency naman dyan ay potentially tataas. Pero dito sa part na to, after nila mag-cut rates is pababa pa talaga ng pababa. Yung goal na target lang naman nila ay mapababa nila. Forecast nila, no? 4.3. Yung pinaka-mandate nila dito is mapababa siya na hanapin natin. Year-over-year. Tick lower. We're going to preceding month. So, yung forecast nila. Okay. So, yung goal nila ay hindi na siya mapataas ng 2. No? Ma-maintain na lang nila yan. Pero yung status nila. Okay. So, sabihin nito na sa contraction yung inflation nila na kita natin yung area, yung mga area na to. Which is sobrang napaka valuable. Tingnan natin. Okay, so employment, tingnan natin. Marami pang factors or indicator na pwede tayong tignan, no? Para makita natin bakit gumagalaw si market or si currency or economy. Meron pa tayo dyan, bond yields, yung ano pa nila, yung stock market, and then indices. So, yan yung mga kailangan pa natin i-consider bago natin masabi na this is good, no? This is good to trade, no? Pero dito mga dinidiscuss ko sa inyo, sobrang ano na to, valuable context na to para ma-identify natin ano yung current market situation at saan sila papunta. So, currently, nasa contract pa rin siya, no? Ibig sabihin, pababa pa rin yung inflation rate nila. Unemployment, no? Okay. Naging recovery pala, sorry. Sa recovery phase na to. Because yung unemployment rate nila ay maintain, no? Pababa na ng pababa, no? Pwedeng nasa recovery na siya. Okay, so dito sa part na to, intermarket bias ko dito is because of this scoring, and then ito. Then itong part na to is more likely is bullish na ako dito. So, ayan, tinitignan natin yan. Oops. Compare natin sa record, para sa record natin. Sweet Caroline. Okay. Okay, so sa part na to, itong mga line yan is pag ina-analyze ko yan, sobrang importante yan. Kasi makakakuha ko dyan ng hint and data kung saan sila papunta. Okay, lagay ko lang ito dito. Okay, so technical aspect. Punta tayo sa chart. So, let's see yan. Okay. Boom. Ayun na nga. Bumaba pa lalo. Oh, imagine to, no? So, ito yung pinaka nakita natin last time. Then, so, ano tayo dito? Kumbaga, ano tayo?
na-gather natin yung data na to and willing na tayo to take position. Then, ayan na siya. Boom. Sarap na, no? Sino kayo naka-position dito? Meron bang nanonood sa atin na merong position dito? Sino ang nanonood? Meron bang nanonood sa atin na merong current market position sa CAD CHF? Meron ba? Ano nga kayo dyan, guys? Comment nga dyan. Comment nga kayo dyan kung meron. Check ko muna yung ating ibang account. Parang wala. Wala kayo. Hindi kayo nakasabay. Okay lang yan. Hanap pa tayo ulit. Okay, let's go. So, current situation is, una hanapin natin is yung demand, supply. So, meron siya dito. So, dito, hindi ko pa na-discuss dito yung mga pivot points, yung mga area kung saan talaga merong mas solid na supply and demand. Pero ito, initial way or easiest way to identify supply and demand, hanapin nyo lang yung area kung saan merong at least merong um, malaking candlestick. Then, hanapin natin yung imbalance area. This is it. May imbalance siya dito. Then, may level 1 na siya dito ng support. Yung breakout structure niya, kung titingnan natin dito sa previous na to, ito yung isa. Nabasag yun na yan. Tapos, kung may titingnan pa tayo from previous, so, meron at meron yun. Itong area na to, nabasag niya na din. Yan o, yung mga yan. So, yung mga levels na yan, ang mga structures na yan, ay basag na. So, sa part na to, hanap na tayo ng area kung saan meron na siyang kumplituhin ko pa ba? Pwede ko naman sigurong gayahin na lang yung nandito. Ayan. Gayahin ko na lang to. Ayan. Meron tayo dito ng supply. Breakout structure. Meron tayo dito. Hindi ko maklik pre. Ang wala dyan. Meron tayo dito ng support. Meron tayo dito ng imbalance. Then, in terms of FIBO level, ito na siya. Una yung area natin up until hindi pa ma-build yung panibagong support, no? So, meron tayong level 1 support dito. So, may area tayo ng potential position, ang 1, 2, and 3, no? Ito yung level na yan, no? Pwede tayong pumasok dyan. Ang sell limit. But, bumaba na siya, no? Sobrang baba na. So, hintayin natin magkaroon ng next level support. Huwag kayo basta-basta pumasok dyan. So, I guess, ang next support niya, titignan natin dito ay itong area na to, no? Meron dito. So, ayan, no? Meron din dito sa part na to. So, pwedeng mag-build na siya dito ng next support, ng level 2. So, i-adjust lang natin yung FIBO natin. From there up to here, then adjust natin yung entry natin dito. 38, 61, and then so dito tayo pwede mag-sell limit. So application na to ng GP1. Okay. CAD CHF dated July 17, 9 47 PM. So, screenshot ko lang to guys. Then, yan na. May entry na tayo. Ay, may ano na tayo. Mayroon na tayong positioning. So, hindi pa siya totally solid since lumabas na siya.
At yun yung pinaka next goal natin. So, dito sa part na to, meron ako nakitang supply and demand, imbalance, Rayleigh structure, support and resistance, and then Fibo level, application of GP1, and then ito yung B4. Okay. Then, yan na. Recorded na tayo. Yan. Then, sa part na to, may technical analysis reading. God. Potential recovery next year. So, ayan, ito. Pwede na to. Meron na ako dyan nagawa. Nag-shortcut na. Okay, recovery, key foundation. While may continues to weaker, checking out. Next, catalyst and flat. Okay, so this is a bearish. Then, we have position of sell. Then, update na lang tayo. Tapos, save, no? So, ayan, no? Ito, yung pinaka, sabihin natin, mabagal yung process natin, yung pag-gather ng data, no? Pero, mas okay na yun, no? Mas okay, para sa akin, mas okay na yung ganun yung process mo. Matagal ka dito. Rather than, sobrang nagmamadali ka nga to mag-trade at mag-entry. And then, eventually, or came to the point na sobrang natagalan ka naman sa paghihintay ng red position mo. So, instead of nag-sell ka pala dapat dito, yung reading mo dito, sell ka, nakabuy ka ngayon. So, kung ganito na yung price mo, kung nag-buy ka dito, imagine guys, no? Kung nag-buy ka dyan sa area na yan at mali yung reading mo, or hindi ka nag-gather ng maayos ng data. So, meron ka ng 120 pips na floating, no? Kung i-calculate natin siya, for example, ay calculate natin siya, no? From 120, no? So, nagla-lot size ka na lang. Imagine mo na lang, nagla-lot size ka ng, sabi natin, 0.1. So, 0.1 times 10 is equals to 0.10. 0.10, mali. 120 times 0.10 is equals to. So, meron ka ng negative na dollars na 12, no? Kung ang capital mo lang naman ay 100, so, divide mo to sa 100, divide mo siya sa 100, ibig sabihin, okay, 12 divided by 100 yung capital mo. So, ang nire-release mo na sa account mo times 100 is 12%, no? 12% na agad, no? Sa isang position mo lang yun na isang lot. Ay, isang 0.01 lot. So, what if nag-lot size ka na 0.10? So, times 10 times 120. Okay? That is 120. So, what if 100 lang yung capital mo? Diba? What if 100 lang yung capital mo? Pus na, gabunado ka pa ng 20. Oh, ganun lang. So, mas maganda ng matagalan ka sa pag-read at pag-gather ng data rather than bigla ka na lang pumasok tapos hindi ka talaga sigurado dun sa position mo. Okay? Then, yun yung ano natin. Positioning, current market position sa CAD-CHF. So, tingin pa tayo. So, hanap pa tayo. Gusto nyo pa ba? Yan, tanungin natin yung audience natin. If gusto nyo pa ng another. Gusto nyo pa ba guys? Comment nga kayo dyan guys ng yes if gusto nyo pa. Ano natin? So, okay. Itong isa ko. Ano natin? Itong isang trade ko na to ay July, ano pa to? 3. Isang account ko naman to. Pero yung isang account ko dito, meron na bang profit tayo dito? Ayan. Meron akong isang position trade sa gold. Okay. Ayan. Tingnan natin kung medyo delayed kasi pala itong dito sa ano, no? Itong dito sa online live. Kaya medyo mabagal yung response natin. Gusto nyo pa ba? Do you want more? Do you want more?
Trade natin. Parang wala tama. Wala ba nakakarinig sa akin? Parang wala ata. Oh, yes, coach. Isa pa. Isa pa daw. Okay. AUD. CHF AUD naman. Or JPY. Mabilis lang ito. Tatlo. Oh. Dami. Oh. Ibig sabihin, meron kang pairs ngayon na available. Ay, sample. Ito na. Nakita natin. Ito yung scoring. Ano ba to? So, ito na lang. Ito pala. Tama ba? Try for free. Okay, hindi pala pwede. So, pwede kang mag-pair ngayon ng AUD, NCD CHF, CAD CHF, and then AUD CHF. Pwede ka din mag-pair ng NCD JPY, CAD JPY, tapos, so, meron ka ding AUD JPY. So, lahat yan, bearish, no? Lahat yan bearish. So, dito pa lang identified na agad natin ano yung i-trade natin, no? Saan tayo magpo-focus. So, hindi natin i-trade lahat ng pairs sa market. So, ano lang yung sa tingin natin, papabor sa presyo natin. And at the same time, ang ginagawa natin para ma-sustain natin yung position natin on our favor is reading the data or the narratives, and then mag-identify tayo ng mga upcoming catalyst. So, ito. So, meron tayo, no? So, from here, isa pa, no? Okay na tayo sa CHF. Punta naman tayo siguro dito na lang tayo sa, I guess, JPY and NCD. Ito na lang yung basahin natin. So, matagal ko nang hindi nare-read to si NCD. So, tingnan natin. Okay. So, let's see. Okay. So, AUD, NCD, and JPY. Okay. So, sa mga nag-expect or sa mga naghahanap ng how to trade gold, so meron din tayo niyan. So, I'm preparing or planning to open an GC or group para dun sa mga gold trader. Then, I will open it to you. Then, you can join. No? Pwede kayong pumasok doon. Then, I will provide insights, tools, and materials on how to trade golds. So, if you want to join, mag-a-announce ako dun sa group or sa community natin sa CFX pa saan kayo pwedeng sumali. Or paano kayo makakasali as well. Okay. Punta na tayo dito sa ating ginagawa. Oops, na-save pa na pala. Sorry. Okay. So, punta tayo ulit. Okay, yeah. Ching, 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 ching. Okay. Alright, ang hinahanap natin ngayon ay JPY, NCD JPY. NCD JPY, July 17, 2024, and 9:57 p.m.
Alright, so scoring natin ay tinitingnan natin yung average. So NCD scored negative 6.4 and then JPY scored positive 7.6. So expectation, syempre bearish ito. So sentiment natin ay NCD JPY. O ba ito lang NCD? Bakit bullish dito nakalagay? Merong error dito. Yung sentiment niya is NCD JPY is 66 versus 33. So pullback. Tendency na seller, so potentially may pullback na to. So but positive, I guess mali ito. Wait lang, ulitin ko nga yan. Parang mali dun sa ano ko na select. Ayan, NCDJPY. Negative. Ayan, mali nga yung aking selection dito. Negative, yung sentiment natin ay negative 4.3. Malaki, no? Negative 4.35%. Okay, so na-check ko na din naman to. Is RORO. Oh. From the catalyst itself, let's proceed to NCD muna tayo. Okay. Sentiment. So, yung inflation nila ay bumaba. Okay. Ito yan. Kanina, no? Isa pa to sa nakapagpa-week ng NCD sa ngayon is mababa yung kanilang CPI or yung inflation rate nila. Sobrang baba. Expectation nila or yung previous nila ay 4. Expectation is 3.5. Then, actually is 3.4 ay 3.3, no? Mababa yun, no? So, nangangahulugan, this is another possible rate cut sa kanila. So, check natin ito, yung mga upcoming pa. So, wala na masyado, no? Up until 31. So, CPI, ito yung pinaka naging, ano. Then, trade balance din pala, meron silang upcoming. Sa next. So, ito na muna yung kukunin ko, yung inflation nila. Inflation year over year, no? July 17, 2024, then around okay, anong oras na lumabas? 6:45 AM. So, kanina tong madaling umaga. Ba't kaya ganun? Inflation year over year. So, 4%. So, forecast nila ay 3.5%. Then, actual is 3.3%. So, that is data na nag-gather natin dito. Yan. Kunin natin to. Then, copy. Then, insert lang natin dito. Then, paste. Kunin pa natin to. Akin na. So, okay. Insert lang natin yung files. Okay, so ito ay sentiment natin dito ay bearish. Sa JPY, tingnan natin. Ano yung current market value JPY. Okay, tertiary industrial index. Okay. Okay, meron pa silang trade balance bukas.
Madaling araw din to. 7 a.m. Kanina, meron silang tertiary industry na. So, hindi naman masyado nag-ano yan. So, ang pinakatitingnan ko dito next ay trade balance of trade sa July 18. July 18. Or tapos 7. Ayun pala, 7. Ay. Okay, balance of trade. Okay, negative 1, 2, 2, 1.2 billion. Ay, sorry. Negative 1, 2, 2, 1 billion. Ba't naging formula ikaw, pre? Ika naman formula. Magulo. So, 400 billion. Ay, 240, binago na nila yung consensus nila. 200, negative 240 billion na. Ni-revise na nila. Negative 240 billion. So, that's why, no, yung update natin ito. So, okay. Copy lang natin din ito. Dami pala, oh. Ba kayang i-copy? So, reminders lang ito para at least aware tayo sa mga upcoming. Nangyari. Wala. Hindi nakopya pre. Yan. Ang dami, oh. Upcoming. Save ko lang ganito. Alright. So, meron mga news na wala sa MyFX book, tapos meron naman dito sa ano. Huwag kayong magugulat pag minsan bigla na lang talagang merong lumalabas kakaibang galaw sa market. Tapos pag check nyo sa Forex Factory, wala. Pero pagdating sa MyFX book is meron. So, ito tinitignan natin, wala pang data. Okay, read natin yung NCD intermarket niya. Tingnan natin. New Zealand. New Zealand. Okay, ayan. Interest rate nila. Okay. Maintain, no? Interest rate nila. So, tingnan natin yung forecast. Okay, magkakat sila next year na. Next year na sila magkakat, no? Pero bakit weak pa rin sila? Why weak? So, okay. Tingnan natin. Ano yung... Kaya hindi ko masyado itong naano si New Zealand for the past few weeks because ito na lang yung bukod tangi na hindi pa nagkakat ngayong taon. So, okay pa rin siya. Tingnan natin yung GDP nila. So, ito naman yung isa sa pinaka magiging impact niya. Mahirapan sila mag-grow. Tingnan natin. Ayan nga. So, yung reflection nung mataas na interest rate, nahihirapan sila magpataas ng kanilang growth. So, nagde-decline na. So, ibig sabihin nito, nasa contraction pa rin. Nag-recession siya. Then, nagkakaroon ng recovery dito. Ito yung pinatinatawag nating throw, no? So, ito yun. So, yung depression sa part pa lang to, dito sa part na yan. Pero pag nag-throw na, malalim na. Then, bigla naman siyang nag-recover ng 2021. No? Then, all of a sudden, ngayon, no, medyo maliit. No? So, tingnan natin, posible nasa part pa rin sila ng recovery in terms of their GDP growth.
Save ko naman na pala to. Kasi baka mawala na naman. Katulad nung nakaraan, nagulit ako. Okay. So let's see sa iyo rin ang kanilang inflation. So expectation, inflation nila, bababa ng pababa. Ayun, no? So malapit na to. Sobrang baba ng inflation nila. To reach na sila 3.3. So ang forecast nila dito ay mapapababa pa up to 2%, no? So yun yung pinaka-objective nila for Monday as well. All in all, this is a contraction. Nagko-contract na siya, which is a good sign, but in terms of reflection ito sa market is a bad. Then, tingnan natin yung inflation. So, ibig sabihin pag inflation ay mataas. Mataas yung inflation, unemployment nila. So, yan yung mataas. So, nagko-contract pa rin yung kanilang unemployment. Ay, yung kanilang employment. Malalim na to. So, bias ko dito is ito yung pinanghahawakan na lang nila sa ngayon. Hawkish, no? So, merong recovery, merong hawkishness. Ito sa part na itong dalawa is, kumbaga, nagbabadya na din yung pag ano nito. Pagkakaroon ng interest rate cuts in the future. Okay. So, tingnan natin. Okay. Okay. Let's save it. Ah? Tama ba yung pinag-savean? Tama, New Zealand pala. So, okay, JPY, tingnan natin ano na yung naging update. Wait lang. Oh, biglang bumalik siya. Oh, bilis. Ang pangyayari. Wait lang. Wait lang guys, ha? So, JPY naman na. Ngayon lang ulit tayo mag-update kay JPY. Yan natin si Japan. Japan. Interest rate. Okay. So, experience pa rin yan. So, tatas pa sila this December or January, June, eh? Tatas sila next year, no?
pinaka-goal nila. From negative to 10. Okay. Hawkish. So, still hawkish pa rin ito. And then, papunta tayo dito sa part na to. Okay. Then, tayo sa GDP growth nila. Okay, this is the one, no? So, ito yung pinaka-reason kung bakit isa din sila sa nagpa-weak, no, ng kanilang currency. GDP growth nila ay sobrang bagsak, no? So, recession siya. Sa part na to, based on my reading, it is not good, no? Sa kanilang currency. Pero, wala ka. Meron silang ginawa last time, no? So, dito nyo makikita, no? Pag sa Japan, yung ginawa nila last time was Japan. Then, bond. Tapos Japan. So, ito yung binili nila. Okay. Ito, 3 months. So, yeah. Dito sila nag-invest. So, yan. Sobrang napakalaking dito sa $1 trillion money. Then, makita nyo naman yan dito eh. Pag pinindot nyo to. Then, interest rate. So, okay. Ayan o. Bond purchases. Okay. Bago na ata ito. Okay, bago na to. Iba na to. Okay. Yan sa part na yun. Copy lang na. Iba na yun. Tapos GDP nila. Okay, yung GDP nila. It's inflation rate. So, inflation rate tumataas, no? We covered. Very good. Pumapalo na naman siya. Yan lang natin yan. Alright. Sa part na to, copy lang natin to. Inflation is nasa okay, expansion. Expanding siya. Which is not it is good, no? Kaya sila nagtataas pa ng interest rate because of this. Inflation ay tumataas. Tingnan natin ang employment nila. Maintain pa rin. Same pa rin as what have the result in the past. So, okay. So, recovery. Okay. Recovery pa rin ito. Okay. So, reading ko dito sa part na yan ay bullish. Then, kunin lang natin itong mga data na ito. Interest rate. Okay, Japan. Growth. Japan. Employment. Japan. Inflation. So, yan. So, itong data na to, kinuha ko lang siya para at least meron akong reference na. Hindi ko naman kasi masasaulo lahat yan eh. Hindi ko lahat yan maaalala ng isang isipin ko lang. No? Pero pag meron akong data na pwede kong basahin in the future, at least, okay, eto pala yun. Ganito pala siya. Okay, so tingnan natin, no? In terms of technical aspect of trading, neto, tingnan natin. Sa Japan, NCDJP. Oh, meron din pala tayo dito, no? So, iba yung value ng Japan versus sa CHF. Mas malakas yung CHF, no? Titignan natin yung CHF.
Okay, so meron na siya dito resistant, ay support, no? Papakita na siya dito. So, ito yung minark ko kanina. Okay, tama naman yung ating read. Then, ayan na siya. So, level 1, level 2 na. So, entry tayo dito. So, ayan. Sa part na yun sa JPY. Pero sa Japan JPY, Japan JPY, NCD JPY, dito sa part na to, okay, meron na tayo dito nakita na area. So, sa area na to, meron na akong nakita, no? Ayan. Pero dito, meron din. Tapos dito, ito yung pinaka-latest niya. So, sa part na to, meron din. Okay, yan. Pero, kung ipapapiliin tayo ng supply, ay mas clear. Ito, ayan. So, yan yung mga level kung saan tayo maglalagay ng Fibo level. So, yung balance natin, area na yan. Okay. Tapos, meron na siyang resistance. So, kayo malilito guys, no? In terms of pagpili ng mas magandang pairs to trade. So, ito mahalaga din yung technical side niya, no? Kung pipiliin ako, kung alin yung mas pipiliin ko i-trade, it would be a CAD CHF, no? Kasi mas malaki yung volume niya, mas maganda yung movement niya. Rather than dito. So, kung meron ako ditong entry, may GP1 ako dito, then pwede ako mag GP5 sa area na to. Then, i-wait ko na lang siya. So, tignan natin yung level, no? Meron na rin din siya dito ang breakout structure sa area na to. Okay, sa part na yan, tingnan natin yung Fibo level dito. 1. Okay, no? Pero kung ibababa natin siya dito sa isang supply, mas convincing ako dun sa taas. Mas okay ako dun sa taas. Dito ako. So, yung entry natin dito ay pupapasok tayo dito ng GP1. Itong area na to, no? So, set na ako dyan for today's video. For today. Set ako dyan ng sell limit. 1, 2, and 3. Then, stop loss level natin. Itong area na to. So, copy ko lang yan para mabilis lang ako, no? Copy ko lang yung parameters nito. Tapos yun yung ilalagay ko. Stop loss dito. Stop loss dito. Stop loss dito. Also sa JPY na. Enter tayo dyan. Pasok ako dito. Pasok ako dyan. Pasok ako dyan. Hintayin ko na lang yun. Stop loss level ko ay dito sa taas na to. Parameters. Copy. Then, mas mabilis, di ba? Okay. So, yan ko na lang yan. Let it be. Okay. Dito sa part na to, meron na ako ditong entry. Mm-hmm. 95, 95, 93. Yan. Screenshot ko lang din. Files ko siya. Lagyan ko ng date. Sorry. Yan. Lagyan ko siya ng date dito. Part na yan.
NCD JPY July 17 around 10 23 43 to 23 na lang. Yan. Screenshot Dave. So ito yung before. Then lagay ko siya dito. So nakita ko na yun, mga opportunities. Okay, GP1. Okay. Okay, NCD. Okay, sure. Yan pa rin. Sell NCD by JPY and bearish. Tayo dito, sell position. Okay, yun lang. Tapos na. Gawin natin, hintayin na lang natin siya. If magiging favorable yung entries natin or not, no? Okay. So, kung i-read pa natin yung other currency pairs, so, which is, meron pa tayong JPY. Okay. Oh, lakas. So, NCD. Meron pa tayong AUD JPY pa rin. Available pa rin yun. AUD CHF. So, marami, no? Marami tayong pwedeng entryhan. Pero, yun nga, no? Yun yung pinaka isa sa magandang sa pa nating tools na ginagamit, which is itong correlation, no? So, kahit isa lang yung reading mo, forecast mo dito, pag alam mo yung gamitin yung correlation in terms of currency price movement is pwede nyo siyang mapagsabay-sabay ng ganun yung position or movement niya. Okay. So, silipin din natin para hindi kayo mabitin kung tama ba talaga yung reading natin. You know? So, ito yung mga entries natin, no? So, yung bull run niya dito sa part na to. So, na-hit yung stop loss level natin. Nakahit tayo ng 77 pips. So, okay na yun, no? So, ang stop loss level natin ay umaabot lang ng minsan below 20, 30. Pero yung TP natin umaabot ng 100 plus. So, yung risk-reward ratio natin ay mataas. Okay. Alright. Okay. Nag-enjoy ba kayo guys sa ating reading? AUD plus AUD CHF. Ayan. So, ito. Nakatipi din tayo dito. No? So, ito yung mga previous entries ko. So, magkano din yung trade ko dito. So, inabot din tayo dito ng 78 pips. 90 pips. 88 pips. Ayan, no? So, ilang entries yan? 1, 2, 3, and 4. No? So, pag reverse, then boom, ito marami na namang opportunity sa market na available, no? Dito sa price na to, nakita natin dito, no? Hindi ganoon kaganda i-trade yung technical side ng AUD JPY sa part na to. Pero pagdating dito, maganda na siya. Okay, ayan yung mga entries pa natin. Gamit yung mga codes natin. CAD CHF. Okay. Alright. Alright. So, sa mga nag-aabang ng ating community na parating na ating binuo. Okay. Abang-abang lang po kayo dito. At papakita ko sa inyo yung ating logo. Okay. Ano ba yan? Ano pa nilagay?
Ayan ito. Okay, sa mga nag-aantay ng ating ano, yung ating ginawang group. So, this is a group chat or gagawin ko siguro in the future, Telegram channel. So, where you can, magbibigay ako ng signals or data uh, on how we can trade gold and paano natin mali-leverage din yung time natin using this platform. So, marami kasing nagre-request na what if maggawa din ako ng ganong GC and mag-provide din ako ng mga ganong information. So, medyo nakakalito lang no, pag pinagsabay nyo yan. No? So, mere-recommend ko lang sa mga nag-aaral ng CFX program. Ito naman is, ito no, itong tools na to na ginagamit natin is papunta siya to better and understand ano ba yung opportunity and risk sa gold. No? So, once kasi napapractice mo na to, yung gold on how you can handle it, parang mas mabilis na lang siya. Kaya mas maunawaan mo na siya paano ba talaga siya i-trade. Then, ito na yung pinaka-way or best way nyo to start on how you can trade other asset or opportunities in the market. So, baka kasi mangyari once na ma-involve or pumasok kayo doon, malito lang kayo or ma-confuse, no? Tapos, dito nyo na yung ganong galawan sa market. And, mas lalo kayong malito. Nalito bigla na. So, sa mga hindi pa po part ng program or ng community natin, we have here, no? So, pwede po kayong mag-join dito sa ating CFX community. Join lamang po kayo dito. Then, nandito po yung ibang mga tools and materials natin. And dito ko po i-announce yung ating upcoming group or DC. Ayan. So, I hope this video are maging makatulong po sa inyo sa inyong future future endeavor. Then provide pa ako sa inyo ng mas magaganda or insightful na data para at least mas marami pa po tayong magawang profit and momentum in the market. Okay, sa mga hindi pa kasali dito, send ko na lang ulit po dito yung ating group. Ayan. So, ayan. Pasok po kayo dyan, no? Okay, no? I guess wala na din naman tanong for today's video. Maraming salamat sa inyo. And titignan na lang natin to next couple of days or week kung ano mangyayari dun sa mga entries natin. Gusto niyo ba yung ating live today and gusto niyo pa ba itong maulit in the future? Or ayan. Did you learn something new today?
Thank you guys, and see you next time.